Tignan lang ko. Wait lang. Yo, connect camera, sound, microphone, off na. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good evening, everyone. So, my name is Haiban Peray Sapayani, and I am your lecturer for this night. So, now, gusto kong magpakilala muna kayong lahat bago tayo magsisimula sa ating discussion ngayong gabi. Hi everyone, I am LCG Ibra. Hi everyone, I am Dilman Ali. Hi everyone, good evening. I'm Badiri Baltazar. Hi everyone, I am Taimaran Arpaidi. Hi everyone, I am Robelardo Bibarapo. Hi everyone, I am Dario Jumali. Everyone, good evening. My name is Shahana W. Hamid. Assalamualaikum and good evening everyone. I am Rohaida Daya Grace T. Haji Amin. Assalamualaikum everyone. I am Rahma Rukaya Awak. Hi everyone, I am Rubina Yusuf Muhammad. Hi everyone, I am Nadine Jackie. Hi everyone, I am Ravima Idris Musa. So, ngayon, since tapos na tayong lahat magpakilala, so now, yung topic natin ngayon ay tungkol sa cyberbullying na tinatawag natin. So, before tayo magkaroon ng discussion or mag-proceed sa ating discussion ngayong gabi, is magkakaroon po muna tayo ng brainstorming regarding sa ating topic ngayong gabi. So, para mas madali natin maintindihan kung ano yung tinatawag natin na cyberbullying. Kasi accordingly, mas napapadali daw yung learning ng isang tao kapag maraming mga ideya or yung mga ideya patungkol sa topic na yan, na in that way mapapadali yung learning ng isang tao. So that's why magkakaroon muna tayo ng tinatawag natin na brainstorming regarding dito sa topic natin, which is yung cyberbullying. So now, sino yung may idea regarding dito sa cyberbullying? Anyone? Sir? Sige, Mr. Iba. Pag sinabi po natin cyberbullying, ito po ay usually na nangyayari through online, such as yung mga digital platform, ganyan yung ito po ay pagbubuli o kaya panglalait through social media. Yun lang po. Sir. Sige, Mr. Ali. Para sa akin po, sir, cyberbullying is when someone uses the internet or gadget like phone and computers to hurt or embarrass other people. It usually happens on social media like Facebook, TikTok, or Messenger. Like for example, sir, when someone spread rumors, post mean comment, or send hurtful message, that's already called cyberbullying. Being bully feels sad, lonely, or afraid. Kaya po, dapat po mag-isip muna tayo bago tayo mag-post ng pwedeng ikakasakit ng iba. Gamitin po natin yung internet or yung mga technology like mga phones para po magpasaya ng iba, hindi po para manakit. Dahil tandaan po natin na think before you click. Yun lamang po, sir, ang opinion ko about the cyberbullying. Yes, napakagandang idea kay Mr. Ali. Sinabi niya na we have to be responsible sa paggamit ng technology or yung mga online platforms na yan. Thank you, So, sir. anyone na meron pang idea? Sir?
Sige, Mr. Alfaydi. Sir. Ang pagkakaalam ko lang po, ang cyberbullying ito ay isang uri ng bullying na nangyayari sa pamamagitan ng mga internet o yung mga digital na paraan tulad ng mga cellphone, computer o yung mga tablet. Ginagamit dito yung mga social media, yung mga messaging app o yung mga online games upang saktan po yung tao o pahiyain through social media. Yun lang po. Yes, napakagandang mga ideya yung mga sinasagot ng ating mga student ngayong gabi. So ngayon gusto ko naman magsagot si Miss Rebina kung meron kang ideya regarding sa cyberbullying na tinatawag natin. Miss Rebina. Miss Rebina. Ay, sorry, naka-off pala yung mic ko. Sorry po. So, sige. So now, gusto kong magbigay ka ng ideya regarding dito sa cyberbullying. Miss Rebina. Sige po, sir. So, para sa akin, ang cyberbullying po ay isang uri ng pambubuli na nangyayari sa internet o social media. Ito ay kapag ginagamit ng isang tao ang cellphone, computer o online platforms para manakit, manira o manginsulto ng iba. Yun lang po. Sige, thank you Miss Rebina. So napakagandang mga ideya yung mga sinasabi niyong lahat dahil kumbaga yung mga ideya niyo is pasok talaga sa tinatawag natin na cyberbullying. So ngayon gusto ko naman magsagot si Miss Awa. Miss Awa. Yes po, sir. Para sa akin po, ang cyberbullying ay pang-aapi gamit ng internet, social media, kung saan may nang iinsulto o naninira sa iba online. Kay Miss Jumali. Jumali, kapag yung bullying nag-happen through yung personal na nag-happen yung bullying, matatawag po ba yan natin na cyberbullying? Para sa akin po kasi kapag yung bully is nag-happen siya personal or face to face, hindi natin yung matatawag na cyberbullying. Kasi nga yung cyberbullying po is nangyayari lang ito through online. Yes, tama Miss Jumali. So ngayon parang marami na tayong mga ideya regarding dito. Kumbaga with the help of yung tinatawag natin na brainstorming is kahit hindi pa tayo nagsisimula, meron na tayong mga idea regarding dito. So now, magsisimula na po tayo sa ating discussion. Makinig po kayo, kumuha ng notebook at yes, yung mga notebook, pencil, ganyan or ball pen para mag-take note ng ating discussion ngayong gabi. So, again, ang topic natin ngayon is about the cyberbullying. So, according here, cyberbullying is a form of bullying that happens through online or digital devices. So, sinasabi dito, yung cyberbullying daw is isa siyang form of bullying, pero yung bullying na to is nag-happen po siya through online. So, ibig sabihin, yung paggamit natin ng mga online platforms na to, yung mga Facebook, Messenger, or yung mga iba pang mga online platforms. So basically, yung kumbaga nagsisimula yung tinatawag natin na cyberbullying is sa paggamit natin ng technology. So dahil po, 'di ba, yung technology is meron po siyang pwede natin po siyang gamitin sa mga sa pang-insulto sa isang tao or para manakit ng damdamin ng isang tao. So yun na po yung tinatawag natin na cyberbullying.
So, yung cyberbullying po is again, nag-happen po siya through online platforms or yung paggamit natin ng mga online platforms na yan. So, sinasabi dito, kapag nakasakit ka ng damdamin ng isang tao through online is matatawag na po yon natin siya cyberbullying. That is include to cyberbullying. Kasi dito sa cyberbullying, kahit yung simple words lang na nasabi mo through online or kahit hindi mo pa sinabi, pwede po siyang ma-include into cyberbullying. Kasi marami pong mga types of cyberbullying. So ngayon, pag-uusapan natin yung mga types of cyberbullying na yon. So isa sa mga types of cyberbullying is yung tinatawag natin na mean messages. So ibig sabihin, mean messages, ito yung nakakasakit sa damdamin ng isang tao through message or through chat, ganyan. So ibig sabihin, ito na yung paggamit natin ng online platforms just like the Messenger, Facebook, ganyan, Facebook Lite. So yun po yung tinatawag natin na mean messages. So sinasabi dito, nag-happen po ito sa paggamit natin ng mga online platforms or through messages, ganyan. Like for example dito, sinabihan mo ang isang tao or i-chinat mo siya through Messenger or message man yan, sinabihan mo ng mga masasakit na salita, so that is tinatawag natin na cyberbullying. Kasi nakakasakit ka ng isang tao, so that is include to cyberbullying. So dito po is possible po na malaking impact ito sa ibang tao or sa isang tao dahil as we all know, di ba, meron tayong different characteristic sa isang tao, or yes, may mga tao na mabilis silang, kumbaga yung meron silang tinatawag na natin sensitive na damdamin. Kumbaga mabilis silang masaktan, ganyan, kahit na simple words lang maging possible po yun na masaktan sila. So, 'di ba, yung cyberbullying, kapag nakasakit ka ng isang tao, so through online, that is include to cyberbullying. So, ngayon, let's proceed to another types of cyberbullying. So, ito na po yung tinatawag natin na rumor spreading. So, kapag sinabi natin rumor spreading, also ito po yung paggamit din ng mga iba't ibang platforms. So yung dito po is yung pag-spread ng mga picture ng isang tao. Like for example, kinuha mo yung picture ng isang tao, tapos ini-spread mo sa online, ganyan. So nagkakaroon na po yon ng tinatawag natin na cyberbullying. Kumbaga, napupol na po siya into cyberbullying. Kasi bakit? Kasi ipinost mo online yung mga hindi pwedeng i-post or hindi pwedeng i-public, yung mga kumbaga yung mga nakakasakit na picture. So in that way, ma-hurt yung isang tao, yung nabully na yon. Yes, masasaktan siya, pero doon sa nag-post or ng victim na yon, masaya siya, pero yung sa na-victim, kumbaga nakakaramdam siya ng tinatawag natin na yung kumbaga nasasaktan siya. So yun po yung tinatawag natin na cyberbullying. So ngayon, meron pa dito na parang impossible siya nagiging cyberbullying. Kahit nga ako, kumbaga nabigla ako na this situation is include to cyberbullying. Kasi bakit? Kasi dito is parang hindi po siya include to cyberbullying. So yun pala, accordingly sa mga yes, according to my research, is this is include to cyberbullying, yung tinatawag natin na wait lang, yung social exclusion. Kumbaga, like for example dito, sa isang classroom, meron kayong mga group chat.
So, like for example, sa isang classroom, mag-classmate kayo lahat. So, meron kayong isang GC or group chat ngayon, pero may isang classmate nyo na hindi nyo sinali sa group chat. So, yun po is under din po siya ng cyberbullying. Do, di ba? Yung akala natin, yung cyberbullying is kapag sinabihan lang natin sila ng mga masasamang salita or i-post natin yung mga private information nila is under lang po yun lang po yung under ng cyberbullying. So hindi po, katulad ng kanina, hindi mo lang naisama yung classmate mo sa GC nyo is pwede po siya mag-fall into cyberbullying. So that's why tayong mga students, dapat aware tayo sa tinatawag natin na cyberbullying. So that's why yung topic natin ngayon is napakahalaga sa atin. Dahil sinasabi nila na yung generation daw na to is sila po yung na-victim ng tinatawag natin na cyberbullying. At tayo din yung nang-victim. Kumbaga, yung problema na to is nagiging popular po dito sa atin. So that's why as a learners or as an individual, we have to be responsible sa paggamit ng technology or yung mga online platforms na yan. So ngayon, bago tayo mag-proceed sa ating next topic, which is yung tinatawag natin how to prevent the cyberbullying. So yun po yung next topic natin. So bago tayo mag-proceed, kung meron kayong mga katanungan regarding sa cyberbullying or yung types of cyberbullying, magtanong na po kayo. Bago tayo mag-proceed sa ating next topic. Anyone? May mga tanong ba? Sir. Yes, Mr. Dilman Ali. Naka-off po yung mic mo, Mr. Dilman. Sorry, sir. So, since po yung napag-usapan po natin ngayong gabi ay tungkol sa cyberbullying, so ito po yung katanungan ko po, sir. So, ano po ba ang dapat nating gawin kapag po tayo ay nakakakita ng cyberbullying sa social media? So, kapag nakakita ka po ng cyberbullying, yung minimin mo po yung nangbubuli sa isang tao, yes. So, kapag nakakita ka ng ganon, is all you have to do, pwede kang mag-aware sa isang tao na yon or through chat ganyan, pwede mo siyang i-message na i-aware siya regarding dito. Sasabihan mo siya, pwede mo siyang sabihan na meron tayong Republic Act or meron tayong batas na ipinapatupad patungkol dito. Pwede po yun siyang sabihan ng ganun. So in that way, possible na iaalis niya yung post na yun or kung siya ay nangbubuli ng isang tao, possible na hindi na yun ituloy kasi kumbaga na-aware na siya or na-aware na kung ano yung batas na pinapatupad regarding dito. Yun po, Mr. Ali. Thank you, sir. Okay, another question? Ako, sir. Ako, sir. Okay, Mr. Bagaforo. Kasi po, sinabi nyo kanina na kahit aware na sila sa cyberbullying. So, bakit sir, kahit aware sila about sa mga cyberbullying is, kahit aware na sila sa mga cyberbullying or sinabihan na sila sa mga, about sa mga viewers sa social media, bakit hindi pa rin nila maiwasan yung yung hindi pa rin maiwasan yung ma-cyberbullying sila or even though sila inaware sila ng pag-cyberbullying, sila rin ay yung nagsa-cyberbullying. So, yun po is depende po yan sa situation kasi
may mga tao kasi na sobrang pasaway or dahil sa sobrang galit nila is nagagawa nila po yung cyberbullying. So yun po yung mga problema regarding dito. Like for example po, kahit aware na siya sa tinatawag natin na cyberbullying, so possible pa din po magkagawa siya noon kasi meron pong mga situation, kumbaga na-hurt siya sa sinabi ng isang tao na yon. So pwede po yun siya mag-cause ng cyberbullying. So that's why po is nagkakaroon pa rin po ng cyberbullying kahit aware na po yung mga tao. So that's why tayong mga learners o yung mga individuals ganyan, kailangan natin silang i-aware. Kumbaga, dapat natin pagtuunan ng pansin. Kumbaga, magpo-post tayo ng mga awareness regarding dito sa cyberbullying para maiwasan na yung cases ng tinatawag natin na cyberbullying. Yun po, Mr. Balaforo. Thank you po. Okay, another question para May makaproceed tayo. question po ako, sir. Ano ang madalas na ginagamit ng mga taong nambubuli sa online? So, sinasabi ko po kanina, yung mga types of cyberbullying. So, pwede ka pong meron tayong mga iba't ibang types of cyberbullying na pwedeng gawin ng isang tao. So, pwede pong gawin through chat or through message, ganyan yung tinatawag natin na cyberbullying. Like for example, sinabihan mo si Mr. Bagaforo ng mga masasamang salita or pwedeng maka-harm sa kanya, so that is include or belong to cyberbullying. Yun po, Miss Musa. Sige Okay, po, Miss sir. Jakil. Sir, kapag naging cyberbullying, so ano yung pwede natin gawin? So, ano yung pwede natin gawin kapag naka-encounter tayo ng cyberbullying? Okay, yung mga Or naging isa tayo sa biktima ng cyberbullying. So yan po yung next topic natin. So since nagtanong ka na, so gusto kong sagutan na yon. So regarding dyan is kapag naka-encounter ka ng cyberbullying is marami pong way na pwede mong gawin. Like for example, pwede mo po siyang wag mo na pong like for example, meron nag-chat sa'yo through message ganyan or chat, pwedeng wag mo na lang siyang pansinin or pwede mong i-block na lang siya kung hindi naman talaga malala yung ginawa niya. Pwede mong i-block or i-report yung account niya. And kapag malala na po yung ginawa niya, kumbaga nakakasakit na talaga siya, so pwede mo pong i-screenshot yung chat niya or yung ginawa niyang pangbubuli sa'yo para meron kang evidence dahil as I said kanina, di ba, meron tayong mga batas na pinapatupad dito. Yun po, Miss Jackie. Ako po, sir, may tanong po ako. Sige. Sino yan? Si Miss? Ang tanong ko po, Sige. Muhammad po, sir. Sige, Miss. Ang tanong ko po, sir, ang mga karaniwang ano ng cyberbullying? So, sinabi ko na po kanina yung mga types of cyberbullying. So, yan po. Maraming mga types of cyberbullying na tinatawag natin, yun na po yung mga mean messages, yung rumor spreading, o yung paggamit ng mga ibang account ng paggamit ng picture ng ibang tao para lang siraan siya. Under din po yung isa ng cyberbullying. So, like for example po, kinuha mo yung picture ni Mr. Baltazar, ginamit mo yung picture niya, tapos gumawa ka ng account, tapos nag-post ka na doon sa account na yun ng mga nakakatawa or kumbaga nakakasakit na post. So, that is include or that is belong to cyberbullying po. Yun ba, Miss Rubina? Sige, sir. Thank you po. Okay. Meron pa bang mga katanungan? Para makaproceed. Meron pa ako.
Ako, sir, again. Yung mga hindi pa Sir, nakatanong po. excuse po. Can I ask a question? Sige, Miss Rukaya. Okay. Paano po nakakaapekto ang cyberbullying sa mental health ng isang tao? So, nakaka-affect po yung cyberbullying sa mental health ng isang tao, yung tinatawag natin na yung yung nagkakaroon na ng depression ng isang tao, it because of the cyberbullying po. Kumbaga, 'di ba, yung cyberbullying is nakaka-affect ito sa mental health natin dahil nagkakaroon po tayo, possible po nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na nagkaka-depression tayo or anxiety regarding dito sa cyberbullying. So, yun po. Thanks, Sir? sir. So, ngayon, kung para hindi lang si sir yung magsasagot ng question nyo, pwede pong, kung merong mga idea regarding sa mga tanong ng kasama nyo, pwede po kayong magsagot. May tanong lang po ako, sir. Sige. Yung tanong ko po is, matatawag ba na cyberbullying yung kapag yung kaibigan mo pinost yung pangit na picture mo as a birthday greetings po? Yeah, pwede po yung pwedeng ma-include into cyberbullying. So, like for example, nag-post yung kaibigan mo ng picture mo, pero yung picture na yon hindi siya ginamit para maka-harm sa iyo. Pwede din po yung siya ma-include into cyberbullying. Like for example, 'di ba, kapag nag-post yung kaibigan mo na yon, is hindi lang ikaw yung makakakita ng post na yon. So, possible po na makita ng ibang tao na pagtawanan ka. So, ikaw na ipinost ng kaibigan mo, syempre, ma-hurt ka sa comment ng mga tao sa post ng kaibigan mo. Yun po, kumbaga, napupol din po or nahuhulog siya into cyberbullying. Sir, ako, sir. Yes. Sige, last question, tapos mag-proceed na tayo sa next topic natin. Sige. Yung mga hindi pa nagtanong kanina. Sir. Last question. Sir. Sige, Mr. Bagaforo. So, my last question, sir, is once na po, merong taong nag-cyberbullying sa'yo, tapos, tapos pinatulan mo yung nag-cyberbullying sa'yo. Pati ba ikaw, sir, makakasuhan ka din ba ng makakasuhan ka din ba pag pinatulan mo yung nag-cyberbullying sa'yo? Yung tanong mo, kapag pinatulan natin yung nang bully sa atin, pwede bang matawag yun na cyberbullying? Ganun ba yun? Hindi po. Pwede ba, kapag pinatulan mo yung nag-cyberbullying sa'yo, pwede ka bang kasuhan? Pwede tayong kasuhan kapag pinatulan natin? Opo, kapag pinatulan natin yung depende po yan. So, depende po yan sa situation ng problema. Like for example, dito tayo sa hindi pwedeng kasuhan ang na biktima. So yan po yung ipapaliwanag natin. So like for example, hindi po siyang pwedeng kasuhan yung na-victim natin dahil siya po yung na-victim dito sa cyberbullying. So ngayon, kapag nag-respond siya, yung respond niya is parang nang bully din siya doon, nag-post din siya online gamit yung mga masasamang salita regarding sa post niya. Kumbaga, yung nagkaroon siya ng revenge regard sa tao na yon. So, pwede rin yung po mahulog into cyberbullying dahil
kumbaga nag-revenge siya dahil wala pong nakasulat or nakasulat doon sa mga information regarding sa cyberbullying na kapag na cyberbullying ka is dapat mag-revenge ka. Hindi po siya include doon sa cyberbullying. So meaning kapag nag-revenge ka, nag-post ka ng mga masasakit na salita regarding sa nag-bully sa iyo is pwede din ka pong kasuhan ng cyberbullying. So yun po. Sir, thank you, sir. So ngayon since parang alam na natin kung ano yung cyberbullying na tinatawag natin at meron na din tayong mga ideya kung paano natin mape-prevent ang tinatawag natin na cyberbullying. So ngayon, paano natin maiwasan or how to prevent the cyberbullying? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So, para maiwasan natin yung cyberbullying na tinatawag natin is kapag mag-post tayo online, dapat pinag-iisipan natin. So, pinag-iisipan natin kung yung picture natin na yon is hindi po siya mag-cause ng cyberbullying. So, kumbaga, dito is we have to be careful sa pag-post ng mga information or yung mga picture natin through online para hindi tayo maka-encounter ng cyberbullying. So, kumbaga, kapag mag-post ka online, dapat yung mga post mo is hindi po siya magkakos ng cyberbullying. So, now, proceed naman tayo sa other way kung paano natin ma-prevent yung cyberbullying. So, for example, meron nag-bully sa'yo. So, ngayon, yung nang-bully sa'yo is hindi naman talaga masakit or kumbaga hindi naman malala yung ginawa niya is ang gagawin natin para ma-prevent yung cyberbullying is i-block na lang natin sila or i-report yung account nila. So, para hindi na tayo makaiwas na tayo sa cyberbullying na yon. So, isa din sa mga way kung paano natin ma-prevent or para mabigyan ng parusa yung ng bully sa iyo is dapat kapag kumbaga gumawa na siya ng masasakit na mga salita or nag-chat na siya sa iyo ng mga masasamang salita or pinost niya na yung mga private information mo is ang gagawin mo po is kukunan mo po ng ebidensya para makaganti ka sa ginawa niyang pangbubuli sa iyo. Dahil sinabi ko kanina, 'di ba, meron tayong mga batas regarding dito sa cyberbullying. And also para maiwasan din natin kapag malala na yung malala na yung pangbubuli sa atin, pwede tayong magkwento sa ating mga kaibigan or sa ating mga family dahil may mga tao po hindi nila na po kaya ng mag-isa ang kanilang problemang dinadala. So, make sure lang po yung mga pinag-share lang nyo ng mga information na yon is yung mapagkatiwalaan dahil pwede pa din yun po mag-cause ng nakaka-harm po yun sa'yo dahil yung tao na yun is pwede po siyang mag-spread ng information regarding sa'yo. Kaya dapat tayong mga individual, kailangan natin we have to be careful sa pag-share ng information na meron tayo. So, ayun po yung mga way kung paano natin ma-prevent yung tinatawag natin na cyberbullying. So, ngayon, kung meron mga katanungan regarding dito, is pwede na po kayong magtanong. After nyong magtanong, ako naman ang magtatanong. Kung para ma-sure ko
kung may na-learn na ba kayo regarding dito. 3 question lang, tapos ako naman ang magtatanong sa inyo. Miss Jumali? Sir, may katanungan po ako. Sige. Sa tingin niyo po ba, sa generation na to is, lahat ba nagiging prone sa ganitong klaseng pangyayari? Or nagiging malapit ba sila sa mga ganitong pangyayari? Yeah, karamihan po kasi sinasabi dito is yung cyberbullying is nag-happen po talaga siya sa generation natin. So meaning sa generation natin tayo yung nabi-victim and also tayo din na ang nang-victim. So that's why po yung generation natin is kumbaga popular po yung tinatawag natin na cyberbullying. So that's why po tayong mga individual nagkakandak po tayo ng mga awareness regarding dito. That's why din po why si sir nyo na nag-discuss ng cyberbullying para ma-prevent natin yung tinatawag na cyberbullying na yan. Okay. Yan lang po. Salamat po, sir. Another question. Third question, sir. Yung mga... Sir? Miss Ruhaida, meron tanong? Yes, may tanong po ako. As a student, what can we do to promote responsible online behavior and stop the cyberbullying? So yung as a students po, yung possible na gagawin natin para ma-prevent natin yung cyberbullying na tinatawag is kailangan natin mag-post online regarding dito para ma-aware sila. Kumbaga, gagawa tayo ng mga awareness regarding sa cyberbullying. So, 'di ba sa mga school ganyan, maraming mga teacher na nag-a-assign ng activity regarding dito sa cyberbullying. Kasi nga, yung cyberbullying is kumbaga ito yung malaking problema ngayon sa ating generation. So, yung mga teacher is nagpapagawa sila ng awareness sa mga bata through online para maiwasan natin yung cyberbullying. So, yun po, Miss Ruhaida. So, another question. Sir? Okay, Mr. Saima Aran. Tanong ko lang po, sir, is tanong ko po sa inyo, sa palagay mo po, sapat ba ang batas laban sa cyberbullying dito sa Pilipinas? Yun po yung tanong ko. Pakiulit, Mr. Saima Aran. Yung batas po dito sa Pilipinas, sapat na ba yun po laban sa cyberbullying? So, kahit sapat na yung batas na ipinapatupad dito sa Pilipinas is pwede pa rin pong magkaroon ng cyberbullying kasi yung mga tao is hindi talaga nila napipigilan or kumbaga meron mga situation na hindi pa rin napipigilan nila yung gumawa ng cyberbullying. So sabi ko kanina, 'di ba, kahit aware na sila sa mga cyberbullying na yan, is possible pa rin po na gagawa sila ng cyberbullying. Kasi meron mga situation kasi na kumbaga kahit alam na nila na hindi yon maganda is ginagawa pa rin nila para lang makaganti sa mga nang lait sa kanila ganyan or kumbaga may nagawa yung isang tao na yun sa kanila. So pwede po yung magkaroon pa rin ng cyberbullying kahit aware na yung mga tao. So dito sa Pilipinas is meron, 'di ba, meron na tayong batas ipinatupad. So sapat na po 'yon dahil
meron na pong itong kaparusahan kung sino yung gagawa ng cyberbullying. Pero yung mga tao is hindi pa din po sila tumutupad kung ano yung kumbaga hindi pa rin po sila sumusunod sa kung ano yung ipinagbabawal ng batas regarding dito. So yun po, Mr. Saima Aran. Thank you po, sir. Okay, ngayon ako naman ang magtatanong sa inyo. Okay, Miss Jackil. Yes po, sir. So, yung question ko regarding dito sa mga types of cyberbullying. So, like for example, nag-post ang isang kaibigan mo ng picture mo or yung private information mo na nakakasakit sa'yo. So, under po ba siya yun ng main messages or rumor spreading? Para sa akin po, under siya sa rumor spreading. Bakit? Kasi dun sa rumor spreading, yun na yung pagkakalat ng mga malalaswang imahe, ganyan, mga videos. Yun po. Yes, tama po si Miss Jackil. 'Di ba, yung pag-spread ng mga picture na yan is under po siya ng rumor spreading. Yung mga picture na hindi pwedeng ikalat, yun po yung under po siya ng rumor spreading. Okay, Mr. Dilman, can you give an example of cyberbullying? Wait lang, sir. Para sa akin po, example po, cyberbullying, like for example po, when someone posts a picture of like for example po, si Mr. Alcy po. Si Mr. Alcy po ay pinost niya po yung mga pictures ko na yung mga masasama kong pictures is other na lang, sir. Wala akong opinion about sa example. So, yung sinabi mo kanina is tama pa din yun. Dahil, like for example, sabi mo kanina, di ba, si Mr. RC na in-spread na yung masama or yung private picture mo through online that is an example of cyberbullying. Yun po, Mr. Dilman. So, Thank you, okay, sir. Miss Hamid. Yes, sir. I have a question for you. So, magbigay ka ng example ng mean messages na tinatawag natin. Main messages po. Ito po yung pagme-message mo sa isang tao na maaaring maka-hurt sa kanila or di kaya nakakahiyas para sa kanila or isa rin po itong example din po is yung nang-treatan sa ibang tao or sa mini-message niya yung tao para i-treatan ito. Yun lang po. Yes, thank you, Miss Hamid. So now, gusto kong magtanong kay Miss Jumali. Okay, Miss Jumali. Ano po yung possible na gagawin mo kapag naka-encounter ka ng cyberbullying? Para sa akin po, sir, is kapag naka-encounter ako ng cyberbullying is kapag hindi naman ito masyadong malala or hindi naman ito major na cyberbullying is palalampasin ko na lang.
Pero kapag is sobra na talaga yung ginawa sa akin na cyberbullying is ire-report ko ito para maging aware or para hindi na maulit yung pangyayaring nangyari sa akin. Yun lang po, sir. O, di ba? Tama, di ba, yung sinabi ni Miss Jumali. So, kumbaga, kapag naka-encounter tayo ng cyberbullying na yan, kapag hindi naman siya malala or major na tinatawag natin na cyberbullying is kailangan natin i-ignore na lang po yung nang-bully sa atin. So, kung malala naman yung ginawa ng bully sa'yo is ang gagawin mo po is pwede kang mag-report sa mga ginawa niya or kuhanan mo ng ebidensya dahil kumuha ka ng ebidensya sa ginawa niyang pangbubuli sa'yo dahil pwede po siyang kasuhan natin. Yun po. So, anyone na naka-encounter na ba kayo ng cyberbullying na tinatawag natin? Yes, sir. Meron ba naka-encounter na dito? Yes, sir. Okay, pwede kayong mag-share kung ano yung mga ginawa niyo during that time, yung nabully kayo. Mr. Bagaforo, nung nabully ka, ano po yung ginawa mo? Ano yung mga way na ginawa mo para makaiwas ka sa pangbubuli na yon? Ako po, sir, nakaranas ako ng pambubuli. Okay, Mr. Dillman, paano? Ano yung ginawa mo? That time po kasi, sir, nakaranas po ako ng cyberbullying through the social media. Pero yung ginawa ko po is hindi ko na lamang po pinatulan kasi kapag po pinatulan natin po is yung problema. So yung ginawa ko po is hindi ko na lamang po pinatulan. Kumbaga nagpakumbaba na lamang po ako. Yun po yung ginawa ko po, sir. Yes, tama, di ba? Yung sinabi ni Mr. Dillman, kailangan pa rin natin po na kumalma or kumalma. Pag-isipan po natin ng mabuti kung ano yung hakbang na gagawin natin kapag naka-encounter tayo ng ganitong pangyayari, yung tinatawag natin na cyberbullying. So, meron pa akong question. Gusto ko yung sumagot si Miss Musa. Yes po, sir. Okay, Miss Musa. Kapag po ba na, like for example, binuli ka through sa personal ganyan, is matatawag po ba yun natin na cyberbullying? Actually po, sir, yes, matatawag yun cyberbullying po. Yes, bakit? Kasi nga, 'di ba gaya ng sinabi mo, matatawag pa rin cyberbullying yung pangbubuli in persons or through online. Ganon, like pagpapahiya, pang-iinsulto sa iyo. Okay, Miss correction sa sinabi mo para kumbaga kaya tayo nag-lecture ngayon para malaman natin talaga kung ano yung cyberbullying. So, correction lang po sa sinabi mo. Hindi po natin matatawag na cyberbullying kapag nag-happen po ito siya in personal. Kumbaga, yung tawag doon is bullying lang po siya. Bullying, hindi po siya cyberbullying. Dahil kapag sinabi natin cyberbullying, ano Mr. Dillman? Kapag po, sir, sinabi natin cyberbullying, ito po yung nangyayari lamang po through the social media. Pag sinabi naman po nating bullying, ito po yung nangyayari mismo sa actual. Yes, yun mismo sa. So, Sir,
Okay, Ka- Miss Hamid. Sir, paano po pag like nag-happen po in person yung bullying tapos after nun po is pinost, under na po ba yun Pinost. siya cyberbullying? Like, yung sinabi mo is may nakunan na video, ganyan? Pwede po, pero yung tanong ko kasi is like for instance, nag-happen po yung bullying in person. Tapos after po nung nag-happen na yon is nag-post po yung isa sa online. So, yung sagot doon is pwede po siya cyberbullying and bullying. Kasi nag-happen po siya personally, nag-happen yung pangbubully is yung tawag po natin doon is bullying. So, since nag-post siya in through online, so yun po yung tinatawag naman natin na cyberbullying. Kumbaga, nag-happen po yung dalawang problema sa situation na sinabi mo. Kasi automatic po kapag nag-happen ito through online na yan, is under po siya ng cyberbullying. Kapag nag-happen naman po personally or sa mga personally ganyan, is under po siya ng bullying. Yun po, Miss Hamid. So ngayon, kung may mga katanungan kayo, i-allow ko yung mga kasamahan nyo na sumagot sa mga katanungan meron kayo. Para malaman ko talaga kung nag-learn ba kayo sa discussion natin ngayong gabi. Sir, may question po ako. Sige. Gusto ko lang pong ipa-differentiate sa kanila po yung bullying saka cyberbullying po. So anyone can answer kay Miss Hamid. Mr. Baltazar. Yeah po. Ako, sir. Sir. Ako po, sir. Sige, Mr. Dilman, pakisagot yung tanong ni Miss Hamid. The differentiate between the bullying and cyberbullying po, sir. The bullying and cyberbullying are both bad because they can hurt a person's feeling. So the difference is that bullying happens in the persons. Nangyayari po ito sa personal, like in school or outside. Example, when someone posts hits or say bad words to another student, while the cyberbullying naman po, nag-happen po ito siya and online. Tulad po ng sinabi nyo kanina. Like on Facebook, TikTok, or in a chat. Like for example po, when someone posts or comment something mean about another person. So, pareho po silang nakakasakit at hindi maganda yung cyberbullying at bullying po. Kaya po, ang dapat po maging mabait tayo sa iba, both online and real life po. Kasi tandaan po natin, kahit po sa internet, tao pa rin ang nasasaktan. Let's use social media to spread kindness, not hate po. Kaya po, gamitin po natin yung social media sa mabuting paraan po. Para po hindi po tayo makakasaktan sa ibang tao. Yun po yung pinagkaiba ng bullying at cyberbullying. Mr. Alfaidi, are you agree with that sa sinabi ni Mr. Dilman? Actually, sir, agree naman ako pero may idea naman ako tungkol dyan, sir. Ang idea ko lang po, ang bullying ito ay yung bullying ito po yung nag-happen sa personal. Ito po yung traditional na bullying, nag-happen po ito sa personal.
While ang cyberbullying, ito po yung nag-happen sa online. So pareho din po ito nakakasakit. Pero ang bullying, ito po yung kumbaga yung pangbubully, hindi po na-spread po siya pero hindi so around the world. Yun hindi po kumbaga yung pagbubully nandun lang po pero nandun lang po nag-happen. Minsan naka-spread po siya pero hindi masyado. While cyberbullying po, lahat po ng naka-online po nakikita po. Pero nakikita po, mas malala po ang cyberbullying kasi lahat po yung naka-online nakikita. Doon po ang pagkakalam. Ang ganda ng sinabi ni Mr. Alfaidi. Kumbaga, sinabi niya kung ano yung effect sa isang tao ng bullying at cyberbullying. Yes, tama naman 'di ba yung sinabi ni Mr. Alfaidi? Kung sa cyberbullying yung nag-happen siya personally, kumbaga yung epekto niya is parang like for example nag-happen siya dito lang sa Bungaw, tapos yung epekto na yon or yung makakaalam ng kumbaga yung information na yon is dito lang po siya. Possible din po mapunta doon sa mga ibang lugar pero hindi naman talaga totally na kumbaga makarating doon yung information na yon. So ngayon dito sa cyberbullying, kapag nag-happen dito sa Bungaw is possible po lahat po dito sa kahit saan lugar is possible po malalaman nila yung information na yun dahil yung social media po is pwede pong makarating kahit saan. So napakagandang idea yung sinabi ni Mr. Alfaidi. So meron pa bang mga katanungan dyan? May mga katanungan pa ba kayo? So ngayon, since wala nang magtatanong ako. Last question po para sa lahat. Or hindi po siya last question pero ito na yung kumbaga last na pagtatanong ni teacher ngayong gabi. So kumbaga gusto ko lang talaga malaman kung meron kayong natutunan sa ating discussion ngayong gabi. So Mr. Bagaforo. Mr. Bagaforo. Pwede mo po bang ipaliwanag kung ano yung mga isa lang paraan kung ano ang gagawin natin kapag naka-encounter tayo ng cyberbullying? Isa lang way. So, sir, for my own opinion po, kapag naka-encounter po tayo ng cyberbullying or tayo po yung naka-encounter ng cyberbullying for ibang tao, tayo po yung naka-encounter ng cyberbullying po, dapat po, ubayaan naman po natin kung ano man yun yung cyberbullying sa akin. Dapat kasi, gagamit na we should think totally kasi kapag pinatulan natin yung cyberbullying sa atin, baka mapunta yung pagka-cyberbullying sa atin, tayo yung tayo yung makaka-adapt ng kasalanan. Mapupunta sa atin yung kasalanan. Kaya pabayaan na lang natin kapag mayroon ng cyberbullying sa atin. Tapos, kapag ibang naman po yung naka-encounter ng cyberbullying, dapat po, kausapin mo siya or siya yung makausap sa'yo. Hingin siya ng advice kung ano yung gagawin niya. Para po ma-aware. Yun lang ang opinion ko. So ngayon, last question na. Gusto ko nang i-end yung discussion natin ngayong gabi. Last question para kay Miss Jumadam.
Okay, Miss Jumadam, magbigay ka ng halimbawa regarding sa cyberbullying or example ng cyberbullying. Miss Jumadam? No question. Nakawapata sir yung microphone niya. Miss Jumadam, naka-off po yung naka-mute po yung mic mo. Example? Opo, magbigay ka ng example sa cyberbullying. Kung yung short na example lang. Yung example po ng cyberbullying sa online. Yes. So, since marami na tayong mga idea, kumbaga alam na talaga natin kung ano yung cyberbullying. So, ngayon is mag-e-end na po tayo. Mag-e-end na po yung discussion natin. So, ngayon, sa next meeting natin, yes, magkakaroon din po tayo ng discussion regarding sa mga problema na meron tayo. So, all you have to do is mag-search po kayo ng mga problema natin dito sa community natin para mapag-usapan natin kung ano yung mga gagawin natin na hakbang para maiwasan yun or kung para ma-prevent yun. So, yun lang po yung sa ating discussion ngayon gabi. Maraming salamat. Salamat din po, sir. Thank you po, sir. See you next meeting. See you next meeting, guys. Good night. Bye, sir. Thank you. One question. Hi ba, naglipad to eh. Yung mali. Nalawa da hindi ka po na. Pakad ko. Naka-off na ko. Pakad ko. Save pa. Okay. Thank you po, sir. Kasi Oy. Takad kay pasave ko patad ko. Takad ko. Takad ko. Pa. Hello.